Excited na sana akong pag-usapan to ang program appropriations, pero bago yan, kuha muna tayo ng report. Alokasyon sa distrito ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste, sinasabing lumobo ngayong taon. Detalye mula kay Radyo Patrol, Willie Delgado Jr. Willie? Ay, magandang hapon sa inyong tatlo, Dino, Carlo at Clive. Totoo yan, kumakalat ngayon at napupukaw ang atensyon ng marami sa mababang kapulungan ng Kongreso sa paglobo ng budget ngayong 2026 nitong si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste doon sa kanyang unang distrito sa Batangas. Sa kanyang Facebook post kasi sa version ng 2026 General Appropriations Act na nilagdaan kamakailan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., inisa-isa sa kanyang wall ng batang kongresista ang mga paglalaanan ng pondo ngayong taon. Pero hindi tinukoy ni Representative Leviste sa kabuuan ang malaking pagbabago ng kanyang budget mula sa National Expenditure Program kumpara sa inaprubahan ng BICAM. Patay sa dokumento mula sa orihinal na 1.373 billion pesos budget ni Representative Leviste sa ilalim ng NEP, naging 3.578 billion pesos sa final version. Nangangahulugan nito na may dagdag na 2.2 billion pesos o katumbas na 160% na pagtaas. Ang orihinal na 1.373 billion ay nakalaan para lamang sa 36 na proyekto gaya ng kalsada, tulay at multipurpose buildings. Pero sa pinal na version na pinagtibay ng Pangulo, umakyat ang bilang sa listahan ng proyekto nito sa 361. Nakasama na dito ang water system, paaralan, health facilities, evacuation centers at iba pang lokal na infrastruktura na ikakalat sa iba't ibang bayan na sakop ng unang distrito ng Batangas. Si Representative Leviste ay anak ni Senator Loren Legarda na miyembro naman ng Bicameral Conference Committee na siyang kumamada sa huling version ng pambansang budget. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Willie Delgado Jr., TCMM. Oh, Willie, ayan, no? Nandiyan Yes. ka pa ba? Yes. Ayan, may tanong kami dito sa with due respect. So nakita nga natin yung sobra talaga yung nilaki, no? Mula doon sa NEP hanggang doon sa lumabas sa BICAM, doon sa pondo para sa distrito ni Representative Leviste. May sinabi na ba si Congressman Leandro kung anong dahilan at may reaksyon na ba siya na ngayon ay inuusisa na may grabe 160% na paglaki mula doon sa NEP hanggang doon sa BICAM? So far sa ngayon, wala pa siyang reaksyon o komento dito sa lumalabas. Kasi napuna lamang doon sa kanyang Facebook post yung laki ng diferensya nung kanyang budget kumpara doon sa original sa ilalim ng National Expenditure Program at doon sa pinagtibay ng Bicameral Conference Committee. Siguro itong mga darating na mga araw malaman natin kung anong magiging reaksyon niya, kung paano niya ipapaliwanag na yung magkano umabot doon, mahigit 2 bilyon ang naging diferensya nung pagtaas ng kanyang budget mula para dito sa 2026 national budget. Oo, tsaka nakakagulat na wala pa masyadong reaksyon tong si Congressman Leviste kasi madalas naman siyang magsalita eh. Maingay siya sa mga iba't ibang usapin. Mabilis pa sa alas 11, di ba? Pang press conference yan, di ba? Puro antics, pero ngayon wala pa. Wala pa so far. Wala pa. Okay, sige. Yan ang abangan natin. Malaman natin kung magbibigay siya ng statement. Okay, maraming salamat, Radyo Patrol, Willie Delgado Jr. Oh, ano masasabi niyo diyan? Na-shock ba kayo? Uy, hindi malaki Sobrang 160%. Oo. 160% tapos hindi yan tatalakay sa plenaryo doon sa Bicameral Conference Committee lang lumabas, no? At mahigit doble, 'di ba? Supposedly sa ating budget process, dahil sakto naman na pinag-uusapan naman natin dito yung budget process, manggagaling muna ang budget sa budget ng Pangulo. Kaya katawag diyan, that's the President's budget. NEP yan. Yung NEP, National Expenditure Program. Paano ba nangyayari yan, no? Para at least alam natin
natin, hindi naman lahat eksperto, no? Akala nga ng mga tao, napaka-technical ng budget process, no? Pero kailangan pag-usapan natin para matulungan natin paano pagkakaintindi. Bago magkaroon ng budget, no, yung executive, ibig sabihin yung Pangulo, tsaka yung mga departamento natin, magpapatawag sa lahat ng mga departamento ng proposed budget nila. Yan ay co-collate, no, ng Department of Yes. Budget and Management. Meron sila mga technical experts rin doon para tingnan kung kailangan ba talaga o hindi yan, no? At ang batayan ay dapat development plans. Correct. May mga plano, hindi yung kung ano lang maisip. Oo, diba? hindi lang palakasan ng nasa Hindi lang distrito, palakasan diba? sa distrito. Meron tayong National Development Plan. At titingnan nila kung in-line ba yan. Kaya the President's budget. Ibig sabihin yung National Development Plan, yun rin yung ginawa ng executive, di ba? Ng National Economic Development Authority, ng economic team natin, etc. etc. Pagka-collate niyaan, no, tsaka yan isasubmit sa Kongreso noong panahon ng SONA. Yes. Di ba? Ngayon, magsisimula na yung budget hearings. Kakalkalin na ng bawat mga congressman, senador, simultaneously. Mga komite. Oo, na mga komite, tsaka yung mga papatawag na yung mga opisyal, no, opisyales para i-defend yung kanilang budget. Tapos, isasabit yan sa plenaryo, pagbobotohan ng plenaryo, tapos kung ano yung pagkakaiba ng version ng dalawang house, tsaka ng sa House tsaka Senate, mga two houses ng Kongreso, doon i-reconcile sa bicameral conference committee. Yun ang tinatawag na bicameral na Oo. kapag nag-Senado at mababang Pero kapuluan. imagine mo sa lahat ng mga diskusyon na yon, from the National Executive Program, pag-uusap ng DBM, tsaka nung mga departamento na ito, tsaka yung mga units doon, tapos yung unang pag-uusap nila doon sa sponsor ng budget nila sa Kongreso, tapos yung budget hearing, tapos yung botohan sa plenaryo, lahat yon hindi na pag-usapan yung increase nung kay Leandro Lebiste. First time na lang sumipot sa isa o dalawang meeting lang nung bicameral conference committee. In other words, dumoble, pero yung justification process at yung scrutiny process Mas parang nalaktawan. hindi nalaktawan. At mas kakaunti yung mga taong involved. Kakaunti yung mga nagde-decide At isa pa sa about it, nag-scrutinize, diba? sabi nga sa report, Ay, kay kanyang nanay niya, nanay, diba? Sarili ng Oo. nanay. Kung sa At doon bicam- magically, dumoble, mahigit, no? Kailangan talaga malaman, bakit biglang sa lahat ng mga distrito sa buong Pilipinas, ikaw ang dumoble ang budget magically after the bicameral conference committee. Ito ba ay way of appeasing Leandro Lebiste kasi masyado siyang maingay at madaldal at kaya siya nabigyan ng ganyang kalaking budget? Ganun lang ba? Yan ba yung narinig mo? Oo, meron pa tayong mga horse. Kasi ganyan naman ang budget process, di ba? May mga horse trading dyan. Anong kailangan mo? Ano makukuha ng distrito ko? Paano Gusto ko lang makukuha ang idagdag, suporta mo? no? Na sa tuwing nagdadagdag tayo ng 160% sa isang linya, meron tayong binabawasan na isang, di ba? Meron magandang tayong hindi point, napopondohan. diba? So at the cost of whatever, ang Hindi, 100 tsaka increase kung na yan. Hindi naman masama, di ba, na maglaan tayo ng malalaking pondo sa iba't ibang distrito. Kasi kagaya nga ng banggit na sa report ni Willie, yan ay para sa mga paaralan, evacuation center, may ibang mga pangailangan. Pero ang tanong kasi ay, proportional ba yan dun sa dami ng tao sa distrito? Ikaw lang ba ang distritong nangangailangan? So kagaya nga sinasabi ni Carlo, kung lumobo yung sa iisang distrito, may mga distritong nabawasan, di ba? Oo. So Tsaka- anong distrito ngayon yon, di ba? Oo, limited ang ating pondo ha. Ang kaya kung babalik tayo sa konsepto ng appropriate appropriation unprogrammed funds, sorry. Sa unprogrammed funds, 'di ba medyo technical sabihin siguro ng mga taong bayan. Ano ba yung unprogrammed funds na yan? Ganito lamang po yan ha. Bago po kayo magkaroon ng budget, ang unang-unang kailangang patunayan ng gobyerno ay may panggagalingan yung pondo. Saan po nanggagaling yung pondo? Pag may binabayaran po kayong buwis, pag nakakaltasan po ang inyong sweldo, pag bumibili po kayo ng mga May VAT, pagkain, VAT, merong oo. VAT, no? Lahat po tayo dito taxpayers, kahit po hindi kayo sumisweldo, pag bumili po kayo ng pagkain sa tindahan, usually, or serbisyo, punta kayo sa restaurant, merong VAT, value added tax, 12% po yan. So lahat po tayo dito taxpayers. Papatunayan ngayon ng gobyerno kung meron kang source of funds. Ibig sabihin, kailangan niya i-project ko ano yung mga anticipated na kita ng gobyerno batay sa sources of funds ito. Pag napakita nila, for example, meron silang 3 trilyon na pera, yung 3 trilyon po na yon, doon lang po sila pwedeng umikot para gawin yung budget sa susunod na taon. In other words, kailangan may source ang lahat ng programa. Ibig sabihin, kung wala ka naman pala pagkukuhanan ng pera, you're living beyond your means. Higpitan mo ang sinturon mo. Anong nangyayari sa budget process dito sa unprogrammed appropriations? No? Ang nangyayari dito is, wala kasing source ng pera, so ilagay natin sila dun sa listahan. At pag nagkaroon bigla ng source ng pera, pwede na natin gawan yung mga proyekto na yon. Ito yung mga sinasabing unexpected source of income, no? Anong nangyari
anong nangyari doon sa flood control projects, no? Biglang all of a sudden merong source ng funds, 'di ba? Yung PhilHealth nilagay doon sa program, nilagay sa national government, yung PDIC nasa national government, biglang may source of funding, nagawa raw itong mga flood control. Sino nakadiskubre niyan unang-una? 'Di ba si Pangulong Bongbong Marcos supposedly, 'di ba? Nilabas yan nung panahon ng SONA. Nakita na natin na itong unprogrammed appropriations merong source, pwedeng maging source ng korupsyon, 'di ba? Kasi walang check and balance, no, at wala yung Kongreso kasi nga pagdating doon sa huling listahan, executive discretion na siya. Nagtataka lang ako, kahit pasalamatan natin ang executive na merong vinito na 90 billion, bakit meron pa rin itong unprogrammed funds? Alam nyo ba, nakausap ko yung mga budget experts, no, all over the world, tayo lang ang may konsepto nito. Unique sa Pilipinas Unique sa Pilipinas ang unprogrammed funds, buong mundo, under International Monetary Fund, under World Bank, tinitinila yung mga budget, nagtataka sila, ano itong unprogrammed funds na ito? Tayo lang ang meron, pero bakit meron pa? Bakit hindi pa vinito ang entire amount? So kahit na may 90 billion na vinito, para sa aking palagay lamang, dapat lahat yan vinito na. In fact, yan yung petisyon nila Laila de Lima, ni Congressman Erice. Kasi dapat sa ating budget process, di ba, ang power of the purse is with The Congress. With the Congress. Ibig sabihin dito, kung yung mga ito, no, wala palang pondo, bigla nagkaroon ng pondo, sino na magde-decide kung which project ang gagawin? Hindi na ang Kongreso. Ang magde-desisyon na nun ay yung executive. So it usurps the power of Congress, power of Congress or yung power of the purse na tinatawag. Oo, tsaka kaya naman kasi nga, isa sa mga proposal, halimbawa ni Congressman De Lima, na dapat kung may panibagong source, may biglang kita, unexpected na source of income yung ating pamahalaan, di dadaan muli siya sa Kongreso para mag-request, di ba? Maaari namang gawin na mag-meeting ulit yung Kongreso, ano bang request ng executive, may bagong kita, saan gagamitin. Supplemental budget, di ba? Oo, Pwede naman so supplemental budget. hindi naman kinakailangan talaga na merong nakapark na mga unprogrammed funds pa dyan, unprogrammed na mga items sa budget or appropriation. Kasi nga ang nangyayari, ito yung nagiging open sa potential na mga pag-aabuso. Kasi halimbawa, ngayon, sa budget na to, nitong 2026, nakumbinsi si Pangulong Marcos na maaaring bawasan, na maaaring i-veto yung mga iba't ibang mga program appropriations. Pero ang tanong, taon-taon ba natin gagawin yan? Na kailangan nating kumbinsihin yung Pangulo na i-veto yung mga unprogrammed appropriation. Kaya din pumupunta sa Supreme Court sina Congressman De Lima dahil ang panawagan nila ay dapat ideklara ng unconstitutional sa saligang batas para simula ngayon hanggang sa mga susunod na Pangulo, kahit sino pa yung nakaupo, malinaw na hindi pwede, illegal yan, labag sa saligang batas, yung nagpa-park sila ng mga unprogrammed appropriations, di ba? Kasi yun nga yung yan yung mga potential na pinagagamitan. Diyan nagkakaroon ng palakasan sa politika, anong ipaprioritize. And ang lugi pa dyan, minsan PhilHealth, kukunan. Philippine Deposit Insurance Corporation, Yes, na hindi oo, pa binabalik ang diba? pera, ha? So, sa akin kasi, di ba, natuto na tayo fool me once, shame on you. Fool me twice, Okay. shame on me. Dapat talaga itong buong amount na ito, vinito na ng Pangulo, hindi lang 90 billion. No? Kaya, sana kung vinito niya, baka hindi na kailangan magpunta nila Congresswoman De Lima sa Supreme Court. Kasi alam mo kung nakakahiya dito? Paano kung dineklara ng Supreme Court na unconstitutional? Ibig sabihin, yung buong akto ng Kongreso na pinirmahan ng Pangulo, labag pala sa saligang batas. Labag pala sa saligang batas. What embarrassment na. We could have saved ourselves from such embarrassment kung vinito na ito mulat sa pool. Yes. Pero kung sakaling magkaroon naman na desisyon ng Korte Suprema, gaya na sinabi ni Clive, mabuti nang mamimitsahan na yung Oo, ganyang klaseng kasi hindi na pwedeng ulitin, Hindi na diba? pwedeng ulitin. So, ngayon, utang na naman tayo, parang batay sa pag-uulat, utang tayo 1.6 trillion pesos na naman para dagdagan yung budget. Ang tanong ko, bakit dumadating sa punto na nagle-legislate tayo ng gastos na hindi naman pala natin kayang bayaran? Kailangan, papasok ba ito sa uri ng horse trading na kailangan, pinondoan ka namin pero gawan na lang namin ng pondo mamaya. Kasi tingin ko naman, dumaan naman sa scrutiny. May sabihin, may halaga yung mga items na unprogrammed. May sasabihin ng mga ibang sektor, bakit tinanggalan kami ng budget? Di ba kami mahalaga? Di ba importante? Dahil kasi meron din pa ng laman yung 2026 na budget, yung national budget. Meron pa din kasi dyan mga questionable na mga items na
dapat sana, kung may mga mahalaga pa palang proyekto na unprogram pa, edi dapat inilagay na talaga. Kasi halimbawa, no, malaki pa din yung ayuda, malaki pa din yung MAIF, di ba? Na mga vulnerable din sa mga political intervention. So lahat ng yon, ang nangyari nga ay, hindi napopondahan yung mga iba pang mas mahalaga dahil inuuna din minsan yung mga pang-political na pangangailangan. Pambayad, pambili ng suporta ng mga constituents ang kinalalabasan ng ibang mga programa rather than ang i-prioritize ay ano ba yung pangangailangan talaga ng mga komunidad. Pero let's get things straight, malaki na yung naging improvement sa ating budget Oo process. naman. Oy, mataas ang budget natin sa education. Mataas this ang time. budget sa education, naging transparent na itong bicameral Bicam. conference committee, mas involved na yung civil society group sa pagtingin. At yan ay dahil din sa mga innovations nung House of Representatives, nung Senate, nung bicameral conference committee. Pero hindi naman tayo nagtatanong dito kung may improvement Ang nagtatanong tayo dito is ang bawat piso ba ng ating budget ay tama ang paggamit, no? At sang-ayon ba sa saligang batas? Yan ang tanong, no? So sa akin, dahil kahit na na-appreciate ko yon, I'm not a settler, di ba? Hindi ako nagsisettle sa breadcrumbs. I want an entire budget process na tama, na transparent, at sisiguro natin na hindi napupunta yung pera sa mga bulsa nitong mga patronage politics. So lahat po ng line item sa 2027 budget dadaan kay Attorney Dino de Leon. Pero kasi totoo yan. Bagong power of the purse. Hindi, alam mo, Sa dulo ng budget process ay scrutiny at audit, di ba? Na dyan na dapat papasok talaga ang taong bayan. Hindi, tsaka dahil napag-uusapan natin si President Bongbong, no, na yung unprogrammed appropriations, ito na yung lowest since 2019. Kasi nga dahil tinapiyas niya naman. Pero tama din na hindi lang natin hinihiling yung mga incremental na pagbabago kasi pera ng taong bayan ang At kaya pinag-uusapan. namang wala na lang, di ba? pero grabe yung grabe yung civil society, yung Budget Watch, People's Budget Coalition, People's diba? Budget Coalition. Grabe. Alam niyo po kung gaano kakapal yan, yung National Expenditure Program, yung budget. Ganyan po kakapal yan. Meron po sila mga around 3,000 volunteers, ang tawag nila, Angry Nerds. Angry Nerds. I had the privilege of working with them, no, Yes. and their help, and they sought my advice on certain things. Ang sisipag, 3,000 plus, all voluntary basis. Naging possible rin yung work nila kasi mas open na yung current administration at officials in terms of seeking their feedback. In fact, maganda rin yung ibang mga departamento proactive bago pa sila lumabas, bago sumalang, hindi the other way around na mangungulit itong mga angry nerds at tinatawag nila yung People's Budget Coalition. Bagkus yung mga ibang opisyales na we have to give them a snappy salute, bago pa nila ilabas yung kanilang official budget, kinonsulta na nila dito sa mga tinatawag nating budget watchdog. So kudos to that. And sana hindi tayo mapagod, both officials and those and the volunteers to work together to actually have a better budget, diba? There's no such thing as a perfect budget, but there is such a thing as continuing to work together to make sure that we are able to achieve the more perfect, diba, budget that we would want to. Yan.